Sa ibang balita, ipinag-utos ni Pangulong Noynoy Aquino ang walang tigil na pagtugis sa bandidong grupo na Abu Sayyaf matapos palayain ng grupo ang dalawang German nationals. Nilinaw rin ng Pangulo na walang ransom na nagmula sa tanggapan ng Pangulo. Si Elena Luna ang ating tagapagbalita. Nilinaw ni Pangulong Aquino na walang ransom na nagmula sa kanyang opisina kaugnay ng paglaya ng dalawang German nationals na nabihag ng Abu Sayyaf Group. Sinabi ito ng Pangulo matapos ihayag ng tagapagsalita ng ASG na si Abu Rami na nagbayad ng ransom para sa kalayaan ng mga banyaga. Biyernes ng gabi ng pakawalan sa Patikul, Sulu, ang 71 taong gulang na si Stefan Okenok at 55 taong gulang na si Henrik Dellen. Well, nothing came from the office of the President. I can assure you that. I didn't authorize anything from the office of the President. Ayon sa Pangulo, hindi sa ransom kundi sa Abu Sayyaf Group nakatuon ang atensyon ng puwersa ng pamahalaan. Sinabi ng Pangulo na dapat nang tapatan ng gobyerno ang ginagawa ng Abu Sayyaf, lalo pat nakakaapekto na ito sa ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Ang focus ko dun yung Abu Sayyaf rather than the ransom. No, yun ang tinatrabaho ko together with the Chief of Staff, the Chief of the PNP, the SND, and the SILG. No, na masyadong matagal ng problema itong Abu Sayyaf na to. No? At we don't want, parang it affects our relationships with various neighboring states. No? Wala silang humpay at palagay ko naman dapat rin tapatan ng Estado na walang humpay yung pagtutugi sa kanila. Wala nang safe area. Talagang kailangan walang tigil ng paghahabol sa kanila. At yun ang ongoing yun. Ilan pang mga banyagang hostages ang pinaniniwala ang hawak ng Abu Sayyaf, kabilang na ang dalawang birdwatchers mula sa Europa. Noong isang taon, pinalaya ng grupo ang isa pang na-hostage na mamamahayag mula Jordan na si Baker at Yani. Ang grupo ring ito ang nasa likod ng pamumugot ng 10 Philippine Marines taong 2007. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.